gano'n po 'yun. Pero mamaya bibigyan ko kayo doon, kaya balik lang tayo doon sa gusto i-clarify regarding doon sa saging na 'yan, na libo-libong saging, medyo excessive. Kaya sabi ko dito ako magla-live, at least walang super chat. Ano, so ako ay nag-react lang talaga. Ako sabi ko nga po nasaktan lang ako kasi alam ko sa sarili ko, wala po akong nabudol. Maaaring nagkamali ako sa buhay pag-ibig, yun. Sige, I admit it. Opo, at least, inaamin ko naman, nagkamali ako sa mga desisyon pagka patungkol sa relasyon sa pag-ibig, doon sumablay ako ng todo. Kaya nung nagkaroon ng problema doon sa ganong aspeto, nasaktan yung babae, kinausap si Epal M. At lalong nagalit ngayon kasi ang pinalalabas, nambubudol ako sa mga supporter niya, kaya lalong nagalit. Ayun. Pero okay na yun. Eh, si hindi niyo kasi alam yung ano 'no, ako po ay nagkaroon ng relasyon sa ayoko nang banggitin pero babae siyempre. Kilala po ng iba yun. "Why are you angry with my children?" 'Di naman kita kilala, paano ako magagalit sa mga anak mo? Gano'n lang yun. Hindi ko naman kilala sino yung mga children mo, eh, di sabihin mo yung pangalan at least mapakita ko. Gano'n lang yun. Kung eto yung aking ano 'no, si sino ba ang ano, kanino lang ba ako nagagalit sa mga anak? Doon sa principal, bakit? Ayaw makinig, eh, 'di ba? Ayaw makinig, may sariling mundo. Kasi alam ko lang ang mga anak na hindi ko ang talagang nagagalit ako kasi may mga bagay na hindi dapat ginagawa pero ginagawa, ayun. So yun, ayan maliwanag na sa'yo, Jake, 'yan. Ganito lang talaga akong magsalita, ito lang talaga yung tono at style kung paano ako, ayan. Pero hindi ibig sabihin ay ma-gay, hindi po, lalaki po ako. Kaya nga minsan nagkakaroon tayo ng, wrong perspective sa isang tao kasi masyado nating hinuhusgahan base sa kung paano siya kumilos. Medyo mali naman yun. Mm. Kasi may pamangkin ako talagang talagang pi pinalayas ko. Hello po, Ate Ravenclaw. Oo, mahabang kwento pero sabi ko nga I've learned a lot. Yung pagkakamali na yun dapat matuto ka na. Natuto naman na ako. Hindi ko naman at pinagsisihan ko na yun, bagay na yun na kung saan nagkamali ako sa pagpapasya. Pero okey na yun. Hindi ano sabi nito? I'm a brother. Why is Epals angry so much? Di ko alam. Ganito yan, akala kasi ni Epal M kung tsaka mula ano yun, never ako nakalapit sa kanya, nagbigay na siya ng declaration noon na hindi ako makakalapit sa kanya. Yun yun, yun yun. Eh, okey lang. Ganun lang po yung buhay. Ah, hindi ko kasi kagaya ayan na naman tayo 'no. Sabi ko nga, sasabihin ko lang yung alam ko. Ah, hindi ko po yun ang hindi ko alam. Ganun ba? Hindi kaya sabi ko ba't puro English 'to? Ano bang gagawin ko dito? Ah, mhm. Nadali din ako dyan eh. Okey. Sorry naman, ngayon kasi itong ginagamit ko pong phone ay galing po 'to sa kapatid ko na nasa Australia. Kaya ang dami ko pong maraming gadgets ano. Sige na, yun pala yun, naka-auto translation pala. Aray ko. Ayan, tinlose ko na 'no.
Ayan, sige mamaya basta tayo. Pero doon lang tayo sa saging. Bigyan ko kayo ng proper computation. Ayan na, ang tagal, 1 oras na, Pastor Jam, di mo pa tinatalakay saging. Doon lang tayo sa saging kasi doon tayo sa saging nagkaroon ng ano eh. Nagkakaroon ng differences. Ayan. So, Ayan, hello po, hello po. Eto, Maria Morena. Ayun, hello po. Ramon Castro, mas totoong tao si Pastor Jam, ang layo kay Kulaong. Si PJ, si Kulaong ang literally na Judas in real life. masasabi kong ang saging po ang nagpatanim ng saging, nagkasundo kami nung aking bunsong kapatid. Ayan, ano, uulitin ko, no? Doon sa sagingan, start na tayo. At least may idea kayo. O baka pwede niyo naman siguro i-like yan, ano? Ila-like na lang. Walang super chat yan. Wala na kayong masasabing, gusto ko lang umepal. Hindi, walang super chat yan. O, di ba? Wala kayong makikita. Nakapatay yan. O, doon tayo sa sagingan. Ang istorya niyan, after kasi, mayroon lang certain period ang saging para ayan, para tuloy-tuloy yung pamumunga. Kasi tuloy-tuloy man yan tumutubo, pero kapag hindi na maayos yung nutrients na nakukuha niya sa lupa, medyo bagsak yung quality, maliliit. Tama. So, at least, okay lang na walang-wala ako sa sa kapatid ko. Ay, kung si Epal M ay matipuno, ako naman po matibawas. Kasi kulang. Kasi siya puno. Okay na ako doon sa kulang. Matipuno siya, ako naman matibawas. Ayan. Hindi, ito lang like me na lang. Okay na yun. Yun lang Wala. Saan naman yun? Saan yun? Saan mansion naman yun? Kaya nga, hindi, ang pinaka-close ko sa kapatid ko yung sumunod sa akin, yung nagbabantay sa aking nanang na sinabi ni FLM na caregiver. Kaya nasaktan ako dun kasi ginawang caregiver yung kapatid ko. Yung kapatid ko nagsakripisyo na nga na hindi mag-abroad para lang sa aking nanang na nababantayan. Tapos ginawa niyang caregiver. Talaga nga namang maiinis talaga ako. Tapos, balik tayo doon sa sa sagingan. Balik tayo doon. So, gano'n nga nangyari. After patibagin, nagpasimula kami. Ang nag-usap niya na magpatanim ulit ng sagingan ay yung bunso kong kapatid, tsaka ako. Kinausap namin yung aming tatang, sabi namin, itong ganitong parte na sa lupa natin, pataniman mo na yan. Ayan. Bakit? Kasi medyo mahal ngayon ang saging, sabi ko nga. Pero maraming classification ng saging ako kaming pinatanim. May lakatan, may latundan, may saba. Ngayon, bibigyan ko kayo ng proper computation ng ang sinasabi nila kada harvest, kaya mag-harvest ng, hindi ko alam kung magkano ba yung sinabi niya, hindi ko na ma-recall Baka may magsabi sa akin kung magkano yung presyo nung binanggit niyang amount na ito yung presyo. Hindi ko kasi matandaan 500 ng proper computation. 500 sa puno. Parang ganun. Yun yung sinabi ni Kulaong. 500K. Okay. Hindi po. Kasi halimbawa ang ito, at least dito tayo magsisimula Ayan, 500K daw kada buwan. Hindi po. Maaaring kumita ng ganon pero once in a blue moon. Depende sa kondisyon ng saging. Ayan ako na po ang magsasabi. Mamaya okay. Yung sinabi niya na libo-libo yung saging, wala namang libo-libo. Maaaring umabot sa halos 1,000 o sumobra sa 1,000, pero yung libo-libo, ano yun? Sabi dito, meron lang sabi ko, tama natin, baka kasi maligaw to yan po yung sinasabi natin. Sabi dito ni Presidenteng Bangag, ganito yan. Kung hindi mo nakikita yung area, medyo malayo. Malayo kasi kailangan mo pang tumawid ng batis para at least mas makita mo. Yung nakikita mo dito malapit sa bahay, yan ay corn farm tsaka sugarcane farm.
Doon sa kabilang panig, sa kabilang area, andun po ang sagingan. Ayan na, para at least maliwanag sa'yo, Presidenteng Bangag, kasi baka wala kang idea sa kung ano ang mga property Grabe yung facilities pangalan. o exact location, medyo mahihirapan ka talagang maintindihan. Ano? So, ako na magsasabi sa'yo, hindi nakikita ng iyong mata yung sinasabi ko. Naiintindihan mo? Kasi baka marahil may barado. Ano? So, gano'n tayo. Kung nasa PBBM time tayo, minura ko na yon. Balik tayo doon. Maaring may 1,000 o maaring higit lang sa 1,000, pero doon sa libo-libo, pag sinabi mo libo-libo, edi 2,000 na yun. Tama. Tama ba? Yun ang intindi sa amin. Sa Bulacan, kapag sinabi mo libo-libo, 2,000 na yun. Libo plus libo, diba? Si Kulaong kasi exage. Si Kulaong yung tao na makakita lang, kunwari, nakakita ng bubule. Bubule, alam niyo na eh, bubule, yung malaking para malaking butike. O kaya bayawak, makakita ng ganun. Ang ikukwento niya, nakakita siya ng dinosaur. Hindi, baka kasi mapahiya ka lang, Presidenteng Bangag eh. Oo. Ako na nga nagsasabi sa'yo eh. Alam ko, minsan, di ko alam kung paano, pero sige, hayaan na lang kita mag-comment dyan kasi sinasabi ko na nga sa'yo eh. Di ba? Malabo ninyong malaman, basta, sabi ko nga, kung kayo ay nakadepende lang, wala problema pumunta kayo. Kung alam niyo, walang problema. Kaya ang sinasabi ko na nga sa inyo, malabo yung libo-libo, pero kung masasabi natin, mga 1,000 mahigit, o paano mahigit? O 1,100 pieces. 1,001 pieces, edi 1,000 na yun. Ganun talaga. Ngayon, ang nagpatanim niyan, kaya nga ako na nga nagsasalita eh. O yan, mahirap sa'yo. Diba? Yan ang sinasabi sa'yo na you are easily judging somebody according to, diba? Ako na nga nagsasabi eh. Patulan to si Jeff, dapat di mo pinapatulan yung mga ganyan eh. Nawawala ka tuloy doon sa topic eh. Yun yung hinihintay ko, sagingan eh. Ang nag-usap niya na magpatanim, kami magkapatid ng bunso. Ayan. Ang nangyari, habang nagpatanim ka ng saging, magpapatanim ka ngayon ng mais para sabay. Para pag malalaki na yung saging, hindi ka na makakapagtanim ulit ng mais kasi magiging purong saging na lang siya. Ayan. Hindi po, ang kapatid ko pong lalaki na bunso nasa Australia. Kumbaga, ang kasama po ng kapatid ng nanang ko doon, yung kapatid kong babae na sumunod sa akin at yung kanyang asawa. Yun po yun. Kay Prexon, ito kaya sabi ko sa'yo, no? Hindi ako naiinggit kay FLM. Kasi may mga bagay ako na pinaghirapan ko na meron ako na kontento na ako sa buhay na meron ako. Kaya kung sinasabi mo na ako ay naiinggit, hindi po. Sa akin po, hindi kita pinipigilan na sabihin yan. Kasi yun yung paniniwala mo. Kaya dinidebunk ko yung sinasabi niya na may libo-libo kasi alam ko, kami ang nagpatanim. Ano? So, again, anong oras na ba? Gabi na ba? Hindi ko na kasi makita kasi, kaya ang sinabi ko nga kanina, di ba? Sinasabi ko kung ano lang yung alam ko. Ayun. Yan yung hirap pagka sinabi sa inyo at hindi nyo tanggap yung sagot, yan yung reaction ninyo. Pero okay lang. Hayaan mo, pag nauwi ako mismo magla-live kung nasaan yun. Maliwanag, pag nauwi ako. Ganun lang kasimple yun. Pero doon sa sinasabing libo-libo, wala pong libo-libo. Maaaring higit po sa 1,000, 1,001 pieces, maaari. Ayan. Pero doon sa libo-libo, malayo. Sa Biringan, pwede. Hindi po. Kaya nga sinabi ko, hindi ko sinasabing libo-libo. Pero kami po ay nagpatanim. Hindi, ako sabi ko nga, di ba pakiusap ko naman po kila MG, okay lang awayin niya si FLM, okay lang.
walang problema doon. Pakiusap ko lang talaga hangga't maaari, huwag na lang idamay yung nanang ko. Kumbaga, tama na yung mga nangyari nung nakaraan, nakabaladra yung kanilang picture na nakayapak yung tatang ko, yung nanang ko, yung lupa daw na gold tiles, pitak-pitak. So, kahit papaano medyo masakit lang yun. Kaya hangga't maaari, yun lang pakiusap. Hindi ako nagagalit kasi ah para sa akin hindi hindi talaga dapat magalit si Pastor Jam kay MG o kaya sa akin lalo. Tingin ko wala siyang dapat ikagalit kasi hindi maiaalis sa mga may ayaw kay Kulaong na mabash yung magulang niya. Dahil sa kagagawan ni Kulaong. Actually, kagagawan talaga ni Kulaong to eh. Yung ano na yan, yung nangyari na yan. Kagagawan ni Kulaong yan eh. Alam nating lahat na yan ay kagagawan ni Kulaong dahil nga si Kulaong pinlex yung nanay at tatay niya na ganoon ang itsura. Ang alam nga ng ang alam nga ng taong bayan, si Kulaong, lalo na yung mga, kasi sayabang ni Kulaong, syempre, ang iisipin mo, pag pinakita niya si Nanang Remy, maraming alahas, naninilaw sa alahas. Diba? Ganun ang, ang iisipin. Kasi, sa pagyayabang ni Kulaong, yun yung parang standard na magiging nanay ng isang Kulaong. Dahil sa pagyayabang ni Kulaong, dahil sa kagustuhan lamang na mauto ni Kulaong ang kanyang nanang at tatang para maibenta kalabaw ni Pastor Jam, pati sa pineplex, parang parang dalawa pa ang naging kapakinabangan ni Kulaong. Una, muntik na mabenta yung kalabaw, muntik nang maututong si nanang at si tatang ni Jam. Tapos, nakakuha pa simpatya si Kulaong sa live. Bakit? May mga nagpakulay noon para kay Nanang Remy. Diba? Ibibigay ba ni Kulaong yung kay Nanang Remy? Hindi, syempre. Gipit na gipit nga si Kulaong eh. Kaya nga pinapabenta yung kalabaw eh. Ano talaga si Kulaong ang pahamak sa buhay ni Jam, sa buhay ni Nanang Remy. Sa halip na hindi maksisilip na ganoon ang kabuhayan o ganun ang aspeto ng buhay nila Nanang Remy. Nasabi nga ni Jam, hindi naman sila ganun kaaba, hindi naman sila ganun kahirap, di ba? Pero syempre, kapag kay Jam, hindi sila ganun kahirap. Parang tama na yun kay Jam. Kasi nga, payak na pamumuhay, kontento na si Jam sa ganun. Hindi siya naghahangat ng sobrang yaman na milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo na katulad ni Kulaong. Diba? Kaya nga, may pagkakaiba. Kapag si Jam ang nag-flex, payak na pamumuhay, walang masasabi ang kahit sino na, yan pala yung magulang ni Jam, ang yabang-yabang ni Jam. Walang magsasabi ng ganun eh. Kasi hindi naman mayabang si Jam. Hindi katulad kay Kulaong, talagang pag pinlex mo nanay mo, dapat ang pakita mong nanay, naliligo ng alahas. Bakit? Ganun ke. Yun ang pagkakakilala sa iyo eh. Napakayaman mo, sobrang yaman mo eh. Etong buti pa nga etong si Jam kahit papaano, 'di ba? Kapakanan palagi ng kanyang magulang, ang kanyang naiisip. Normal yun kung nagagalit kasi isang tao at may madadamay. Kaya pinakikiusap ko na lang hangga't maaari sana, huwag na lang. Kasi kahit ganun pa man yung aking nararanasan na pagtrato ng magulang ko, mahal ko pa rin yung magulang ko. Magulang ko pa din naman yun. Siyempre, tama naman. Kagandahan lang yan. Kagandahan lang yan. Hindi talaga naninisi si Pastor Jam sa kung sino ang yung mga anti-Kulaong, hindi siya naninisi. Kasi alam niya naman din, Chuck, na ito'y kagagawa ng kanyang kapatid. Ang punot dulo ay kapatid niya. Opo. Sabi, kasi alam ko tumawag po yung nagbakasyon. Ayan. Yun po yung nakita ko.
na kasama po nilang namasyal o umuwi doon yung anak po niya. Hindi, sabi ko nga po hindi na, no need na. Sinasabi ko na nga dito kaya hindi po. Sige. Kay DM Lady, sige nga, kung meron ditong earning, kung may makikita ka diyang super chat, sige, mainam. Okay, maliwanag yan. Napansin mo, wala kang nakitang super chat dyan. Wala kang makikitang earnings dyan. Kasi, hindi ko nga niligyan ng earnings. Ay, nako. Anyway, napaliwanag ko na yan. Kabalikan nyo na lang yung live ko sa FB. Ngayon, ang nagpatanim niyan, yung bunso at saka ako. Pero hindi po yan masasabing libo-libo. So, earnings, ganito. Ang lakatan sa amin, kapag hilaw, ang bilangan niyan per hundreds, hindi per kilo. Ulitin ko, no? Sa isang buwig, o yung ganon, may 1, 2, 3, 4, 5, 6 na magaganda, ang bilangan niyan is 100. Pag binibili yan ngayon ng mga trackers o yung mga fruits and vegetable dealer, totoo yun, sila na ang magha-harvest doon. Pero hindi per kilo ang bili, kaya medyo mura. Halimbawa, pero kung kami naman ang magbebenta, sa isang buwig, kaya na makapag-produce ng mahigit sa 7 kilo or above, depende sa laki ng saging. Kaya nga merong latundan o karitundal, lakatan, tsaka saba. So, iba-iba. Hindi buwan-buwan, may 500,000, hindi kasi sabay-sabay yung paglaki. Kaya, Tama. putol-putol. Pero sapat na para mabuhay yung nanang at tata ko kapag nakakapag-harvest sila. Ako sinasabi ko lang naman yung kaya nga doon sa saging, di ba? Na hindi totoo na humaharvest sila ng 500,000 a month. Si Ate Christy, maaaring kilala ko naman maaari kasi na may mga nasabi siya na hindi ko gusto. Pero kahit paano naman ay naging parte naman si Christina Caber sa akin. If I'm not mistaken, the last time na bumiyahe siya sa Manila, na-meet ko pa siya personally. Yan. Ayun, gano'n lang yun. Ewan ko, yun ang mannerism niya Hindi ko na po Napunta na sa kay Christina Caber. Ayan. Ay, sige Kuya PJ, ayan, anak ng puto, hello po. Ate Maria Teresa, hello po. Yung sa saging, ano talaga, kung meron, di okay, diba? Kung kay Pastor Jam, okay. Kasi ang problema nga kasi, itong si Kulaong, ang kwento niya kasi, ibinigay niya, ng Remy daw itong lupa na to at naging taniman. So, ibig sabihin pala ba, hindi sila tenant doon? Kasi 'di ba parang yun yung lumalabas na kwento nitong nakaraan. May nagko-comment din dito. Ewan ko lang kung tanda mo yan Kuya Henry. May nagko-comment dito nung nakaraan, sinasabi tenant lang daw doon. Pero yun pala, sagingan na pala nila yun. O di ibig sabihin kapag sagingan mo, lupain mo yun, di ba? Di ka naman siguro makapagtanim dyan. Uupahan mo lang ba yan? O parang wala ka sigurong kikitain dyan kapag makikitanim ka lang. So kung lupa ni Jam yun, okay kay Jam kasi kanya pala yun Hindi kay Kulaong. Ang mahirap kasi kay Kulaong, pineplex niya, hindi naman pala kanya. Wala naman pala siyang ambag doon. Kaya pala nasabi ni Jam na wala ambag si Kulaong kasi wala pala talaga ambag kasi hindi naman pala kanya yung mga lupa doon, hindi kanya yung mga property doon. Wala siyang talagang pag-aari. At siya pa ang namemerwisyo na nanginikluhod na ibenta yung kalabaw kasi nga kailangan ni Kulaong ng pangsugal. Sasaklaw yun. O yan ako wala akong hiningin ng super chat. Ay, maliwanag. At least, yung like nyo na lang kung kinapagawa. Ito po, kaya nga kanina, doon sa first part ng video ko, pinakita ko yung facilities na meron ako. Yung small business na nasimulan since 2019, still running pa naman po. Yun yung aking pinagyaman. Nung dumating yung pandemic, although nag-ooperate, at ito nga yung nangyari, nakalagkad yung pangalan ko sa isang bagay na hindi naman dapat, which is kahit yung aking ministry sa Makati,
nag-give up ako for the sake na wag madamay yung mga member dahil inaatake nga yung church before. So kaya din ako nagagalit kasi parang ang daming nasira sa akin nung nangyari ito. Pero in good things, sabi ko nga medyo masakit pero yun nga nawalan ako ng church dahil pandemic. Pero sila Mac Pablo yung nag-encourage sa akin na mag-YouTube, na gamitin ko yung tsaka si ano, yung nasa US, alalahanin ko yung pangalan. Ano bang pangalan ito? Sige, i-recall ko ha. I-recall ko, baka maalala ko. Si, Sa US? DJ si Byron. Jemmy Yen. Ayan, si Jemmy Yen. Ay, Sila si yung mga ano? nag-encourage sa akin na gamitin ko yung platform ng online. Si ano pa pangalan nun? Nakalimutan ko yung ewan ko na, di ko na maalala. Nambuburat sa mga taong nananahimik to si Kulaong. Ano nga pangalan nun? Si USA. Nakalimutan ko. Basta babae yun. Online kasi during their time Yun yung mga unang-unang vlogger na sumuporta kay Kulaong. pandemic. Pangalan niya sa YouTube. Pero Jemmy Yen yung kanyang pangalan sa Messenger. Siya yung mga nag-encourage sa akin. Sige po, ako yung Gauti Stewart. Sabi ko nga hindi na. Itong nilalay ko, sinasagot ko na nga yung dinedebunk ko lang yung live ni FLM na yun nga, na 500,000 yung hinaharvest buwan-buwan. Hindi po totoo yun. At least sinasabi ko na. Hindi po totoo yun. Wala pong nahaharvest na 500,000 monthly. Pero doon po sa mga crops kagaya ng mais, meron naman pong magandang profit doon sa aming pananim na corn doon sa crop. Tama. Ano yan? Freedom USA. May isa pang word yan eh. May isa pang word yan. Hindi ko na matandaan eh. Basta Freedom USA. Meron pa isa yan. Yan yung nag-video na ano, ng vineyard ni Kulaong daw. Ayan. Si Paju Turong 1. O sige, shoutout natin si FLM. Opo. Stay di kalibre daw, Mr. Palibre. Ayan, no. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.